Alright, so ito yung mga life messages para sa inyo. Una, we have thinker message. For some of you, ibig sabihin nito for maaring nababalisa kayo or may mga bagay na bumabagabag sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, wag tayong masyadong, sabi ko nga, wag nyong masyadong pagbusa ng atensyon yung mga worries and anxieties, yung mga bagay na nagpapastress sa inyo, kasi the more na ginagawa nyo yan, guys, again, the more na nakakaramdam kayo ng negative emotions and lulubog kayo sa kumunoy, di ba? Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong November para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Ito yung mga decks natin guys, ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung sa life messages, and then ito naman yung para sa love life, mga kapiksi. Comment down below guys kung saang message kayo naka-resonate, no? Unahin natin itong spiritual message for you, Virgo. Okay, so i-close up natin. Kasi nahihirapan ako magbasa, ang liit. True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. So, ibig sabihin nito guys, may mga circumstances, sitwasyon, or events sa buhay natin na nangyayari na sometimes negative siya and na-push out siya sa ating 3D or sa physical reality dahil din sa ating pag-overthink negatively. And it's okay to not be okay. Okay? Okay lang na namnaman natin yung sakit, okay lang na umiyak, okay lang na malungkot tayo, okay lang na masaktan tayo dahil dun sa mga negative na nangyayari. So, you allow yourself to feel that, mga kapiksi, kasi para ma-release agad yung resistance, okay? Kasi sometimes pag pinipigilan nyo, nagkakos pa siya ng more resistance sa puso nyo. Pero pag tinanggap nyo siya, hinayaan nyo lang na umiyak kayo, hinayaan nyo lang na masaktan kayo, tapos tanggapin nyo na it already happened, wala na tayong magagawa doon na mas mabilis na nakaka-move on kayo from those negative emotions. It's okay, mga kapiksi, sabi ko nga, it's okay to not be okay kasi tao tayo, may emosyon tayo, pero we do not allow yourself also na magstay ng matagal dun sa ganong klaseng emosyon, kasi pagka nag-spiral naman kayo dun sa mga negative emotions, mga kapiksi, magkikreate yan ng more blocks sa buhay nyo. Parang ano yan guys, kumunoy, no? Yung mga negative emotions nyo, para kayong natrap sa kumunoy, tapos the more na iniisip nyo yung nangyayari sa buhay nyo na negative, the more na nakakaramdam kayo ng negative emotions, parang kumunoy na palubog kayo ng palubog. Tapos pagka medyo malalim na, diba, may hirapan na kayong makaalis sa kumunoy, hindi mo namamalayan, nalulunod ka na pala, diba? Unlike nung let's say for example, may negative na nangyari sa'yo, yes, lumubog ko sa kumunoy for a few minutes or a few moments, diba? Mas mabilis kang makakawala sa kumunoy kapag hindi mo na siya masyadong binigyan ng attention. Okay? I mean, yung negative emotions mo. Kumbaga, mababaw pa lang yung pagkakalubog mo sa kumunoy. So, nagets nyo ba, mga kapiksi? Sana naintindihan nyo. Palagi kong sinasite na example yung kumunoy pagdating sa negative emotions, because that's how it works. Kung tayo ay nag-spiral na, malalim na yung ating emosyon, negative emotions, nalunod na tayo sa kumunoy, mahirap nang makawala, no? Hindi imposible, no? Hindi imposibleng makawala, pero mahirap. It takes a lot of effort, hard work. Pero pag inagapan nyo, 'di ba? Pag inagapan nyo na hindi nyo hinayaan yung sarili nyo na malunod sa kumunoy, hindi kayo mahirapan makasurvive, hindi kayo mahirapan na makaalis sa negative na situation nyo. So, sana naintindihan nyo, para nagsisilbing aral sa inyo, mga kapiksi, para on a daily basis, hindi nyo hinahayaan na malubog kayo sa kumunoy. Kapag kayo ay nagrereklamo, kapag kayo ay nagagalit, kapag may mga negative emotions kayo, always nyong
iisipin yung kumunoy. Para matakot kayo na mag-isip, mag-overthink negatively, okay? So, isipin nyo lang agad, ayokong malunod sa kumunoy, so hindi ko hahayaan yung sarili ko na malunod sa mga negative emotions na to. Okay? Alright, so comment down below guys if naintindihan nyo, and i-comment nyo na yan, mga kapiksi, ayokong malunod sa kumunoy, okay? Makaka-recover din ako. Alright? So, yeah. Okay. So, yan yung spiritual message para sa inyo, guys. Ito naman, life messages, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no, magbibigay ako ng, may sale tayo, guys, ngayong October, until October 31, 10% discounts lahat na mag-avail ng course, so mag-avail na kayo, mga kapiksi. Alright, so ito yung mga life messages para sa inyo. Una, we have thinker message. For some of you, ibig sabihin nito, for maaring nababalisa kayo or may mga bagay na bumabagabag sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, wag tayong masyadong, sabi ko nga, wag nyong masyadong pagbusa ng atensyon yung mga worries and anxieties, yung mga bagay na nagpapastress sa inyo, kasi the more na ginagawa nyo yan, guys, again, the more na nakakaramdam kayo ng negative emotions and lulubog kayo sa kumunoy, diba? Yung sinabi ko kanina dun sa ating spiritual message. So, yung iba kasi sa atin, we tend to overthink, no? Nag-overthink. Kung nag-overthink kayo negatively, mga kapiksi, pwede rin kayo mag-overthink positively. Okay? So, imbis na mag-overthink tayo negatively, which is wala namang na itutulong sa atin, kundi lumulubog tayo sa kumunoy, mag-overthink na lang tayo positively, i-revise nyo yung iniisip nyo, and then focus on your desires instead of your problems, mga kapiksi. Pwede rin kayo mag-meditate, guys, no? Ito yung the best time na pinagme-meditate kayo, kasi kapag ka masyadong nega yung iniisip nyo, kapag nagme-meditate kayo, guys, nagsusubside yung momentum of thoughts, no? Kumakalma yung isipan, and yun na yung kapag kakalmado na yung isipan nyo, doon na yung best time na mag-affirm kayo and mag-isip ng mga intentions, focusing on your desires instead, mga kapiksi. So, makakatulong yan. Magdasal din, excuse me, sumasabit yung boses ko. Magdasal din kayo, guys, and humingi kayo ng tulong sa inyong mga gabay para matulungan kayo, no? Let your worries go, and hayaan nyo na yung mga guides nyo ang mag-take care of your worries for you, mga kapiksi. Alright? And not for you, guys, no? For some of us, kailangan tanggapin natin kung ano yung hindi para sa atin, and kung ano yung para sa atin. Okay? Sometimes we're too stubborn na ninanais pa rin natin yung mga bagay na gusto natin kahit hindi nakarapat-dapat para sa atin, no? Example lang, guys, no? No violent reaction, please. Example, forbidden affair, diba? Affair nga kaya forbidden. So, pinipilit natin kahit na masama na, nakakasakit na tayo ng kapwa, no? In the end, meron din siyang balik na karma sa atin kasi bad intentions, diba? So, yung mga bagay na ganun, sinampal ko lang yan, mga kapiksi, not for you. So, you have to learn to let it go. Kapiksi, mahal na mahal ko siya Ang tanong, mahal mo ba yung sarili mo? Diba? Why do you settle for such things na alam nyo na, di ba? Kung sa inyo ba nangyari, papayag ba kayo na ganun din, di ba? So, hindi. So, wag yun ang gawin yung mga bagay na
makakasakit sa kapwa nyo para hindi din bumalik sa inyo yung sakit in the future. Okay, so may mga bagay, may mga tao, may mga sitwasyon na hindi para sa inyo. You have to learn to let them go and then focus on yourself, di ba? Pray for those things na deserve nyo, mga kapiksi. Okay, you deserve something better, you deserve someone better in your life. Sana naintindihan nyo, you're all adults here. Lahat tayo adults na, so dapat alam nyo na kung ano yung tama, kung ano yung mali, mga kapiksi. Alright? Okay. And then, yung last na message para sa inyo, guys. Ito naman para sa love life. Titingnan natin kung anong mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. Habang sinashuffle to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitarot@gmail.com. So, ito yung mensahe sa'yo ng person mo. Kikiligin na naman kayo, guys. Kilig-kilig na naman yung mga Virgo dyan. So many things remind me of you. I love you unconditionally. Alright? So, F na F nyo na naman, mga kapiksi. Mahal na mahal kayo ng person nyo, regardless kahit ano pa yung sitwasyon nyo, regardless of your past, regardless of your circumstances, ganyan. And palagi kanyang naiisip, palagi kanyang naaalala. So, applicable ito kung kahit na anong type yung relationship nyo, kahit na LDR kayo, kahit na magkasama kayo. Ibig sabihin niyan, palagi kang naaalala ng person mo. Hibang na hibang siya. Yeah. Hibang na hibang siya sa pagmamahal sa'yo. So, kung gusto nyo, i-affirm nyo din siya, mga kapiksi, hibang na hibang siya sa pagmamahal sa akin. Kung gusto nyo talaga na talagang mahalin kayo ng person nyo over and over again. Isa yun sa mga affirmations na pwede niyong sabihin, ano? Hibang na hibang siya sa pagmamahal sa akin para talagang ikaw lang yung mahal na mahal ng person mo. And eto nga, no? So many things remind me of you. Ibig sabihin, kahit saan siya tumingin, kahit sa nasaan siya, kahit sino ang kasama niya, kahit ano yung nakikita niya, ganyan, palagi kanyang naaalala. Pag may narinig siyang kanta, naaalala kanya. Pag may nakita siyang palabas, naaalala kanya. Pag meron siyang nakitang pagkain, commercial, ganyan, palagi kanyang naaalala. So, kung ano man, kasi ibig sabihin nun, marami kayong memories, good memories, together, mga kapiksi. So, dagdagan nyo pa, no? Para talagang hibang na yung person mo sa'yo forever. Alright? Okay, so comment down below, guys, kung saang message kayo naka-resonate. Dito ba sa spiritual message, dito ba sa life messages, or dito ba sa love life? Comment down below, mga kapiksi. And ito yung ating, i-comment nyo na rin yan. I-comment nyo na rin to, guys, sa comment section, no? Hibang na hibang siya sa pagmamahal sa akin. Okay? Para talagang mahalin kayo ng person nyo. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.